Yo, kamusta mga chief? Alam nyo na, ang inyong lingkod. So, dito tayo ngayon, no? Sa ito pala ang totoong dahilan bakit ayaw ni Michael Jordan pumunta sa Pinas. Ayan, ito ang ating tatalakayin ngayon sa ating panibagong episode ng Let's Watch Together. Okay, nahahawa na ako kay Teacher Popong, Okay, so, Michael Jordan, kilala niyan mga chief, di ba? Yun yung kumanta ng Thriller. Hindi, Michael Jackson pa. Michael Jordan na ito yung yung nagba-basketball. Ayan. So, sa mga mahilig sa basketball dyan, kung di nyo kilala to, hindi kayo legit. So, okay, simulan natin to. Bakit nga ba ayaw ni Michael Jordan sa Pinas? Ay, ayaw pumunta? Hindi pa ba siya nakakapunta ron even once? So, tingnan natin. Wala pala ito sa channel ni Kuya Kaalaman, PH. Wow! Huwag kang baka alam. Ngayon ay pag-usapan natin kung bakit nga ba ayaw ni Michael Jordan na pupunta ng Pilipinas. Malalaman mo rin kung magkano ang in-offer ng isang Pilipina kay Michael Jordan para lang pumunta dito sa Pilipinas. Straight to the point na tayo tungkol sa hindi pagpunta ni Michael Jordan dito sa Pilipinas. Biruin mo simula nang maglaro ito sa NBA. Time first lang babayaran siya ng babae. Siguro magpapalahi yun. Pero ang gunggong ng babae, kung may pera siyang ino-offer, siya na lang pumunta dito, di ba? Para lang pumunta dito sa Pilipinas. Straight to the point na tayo tungkol sa hindi pagpunta ni Michael Jordan dito sa Pilipinas. Biruin mo simula nang maglaro ito sa NBA noong 1984. At naging isang pinakakilalang basketball player ni isang beses ay hindi ito pumunta sa Pilipinas na kung saan ang basketball ay ang pinakakilalang sports din dito sa Pilipinas. Pero sa ating mga pagsaliksik, may mga dahilan tayong nabasa patungkol sa isyong ito na galing sa iba't ibang tao. Ngunit unahin na natin itong tungkol sa Pilipina na nag-offer sa kanya ng tumataginting na $7 million o sa pera natin ay almost 350 million pesos upang dumalaw lang ng isang araw at maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Ang isang Pilipinang hindi pinangalanan na nag-offer kay Michael Jordan ng tumataginting na 350 million pesos ay hindi upang maglaro ng basketball kundi maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Dito pa lamang ay magkakaroon ka na ng ideya nang nangyayaring ito ay sobrang yamang Pilipina dahil karamihan naman sa atin ay alam na ang karamihan ng mga naglalaro dito sa Pilipinas ay mayamang tao. Tiga-Ayala yan si ate. Subalit sa offer ng Pilipinang ito na 350 million pesos ay alam nyo ba na kahit sobrang laking pera nito ay tinanggihan ito ni Michael Jordan. Tama ka dyan dahil tinanggihan ito ni Michael Jordan. Sa net worth ba naman ni Michael Jordan na tumataginting na 2.1 billion pesos o sa pera natin ay 105 billion pesos. Kaya siguro madali lang kay Michael Jordan na tanggihan ng 350 million pesos na offer sa kanya upang pumunta lang dito sa Pilipinas. Putik ako, offeran mo ako ng 7 million ate, putik kahit gahasain mo ako. Pero mapapaisip ka talaga sa dahilan kung bakit kaya ayaw pumunta ni Michael Jordan dito sa Pilipinas. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga yan. Isa sa mga ito ay ang patungkol sa security issue. Hindi naman natin masisisi itong si Michael Jordan na isipin na rin ang kanyang pansariling kaligtasan. Especially sa mga bansang hindi natin maiwasan na may mga taong umiisip na gumawa ng hindi maganda sa mga sikat, kilala at sobrang yamang mga tao. Subalit kung ito man ang dahilan ni Michael Jordan kung bakit ayaw niya pumunta sa Pilipinas, ay may mga sikat pa rin namang mga NBA players tulad ni Kobe Bryant at LeBron James ang hindi alintana itong security issues na ito upang pumunta rito sa Pilipinas. Na kung saan ay pumunta pa itong si LeBron James sa tenement sa Taguig City. Kung na-experience mo nang pumunta rito sa tenement ay hindi na kailangang ipaliwanag pa ang magigets mo kung bakit may ilang tao na ayaw pumunta sa lugar na ito. Actually, ganoon din naman itong si Kobe Bryant na kung saan ay 7 beses na rin nakapunta rito sa Pilipinas. Ngayon, alamin naman natin ang pangalawang dahilan kung bakit ayaw ni Michael Jordan pumunta ng Pilipinas. Sarap siguro no, putik makita mo yung pinapanood mo lang sa TV, sa NBA, no? LeBron tsaka Kobe, sabay may kita mo sa court nyo. Di ba? Yung court nyo, nagpupustahan lang kayo ng ice tubig doon. Sabay may professional NBA player doon. Starstruck ka ron. Man ako nung pinanood ko si LeBron ng live dito sa
Madison Square Garden yata. Talagang hindi ko pinanood yung laro eh. Si Lebron lang eh, nakatitig lang ako kay Lebron eh. Pero maliit lang si Lebron sa malayo. Maliit lang, di siya matangkad. Huwag kayong magselos mga kalam kung bakit sa lahat ng bansa sa Asia ay ang China lang ang parang alam bisitahin nitong si Michael Jordan. Sa mga nagtataka ay ganito kasi ang paliwanag dyan. Mula pa kasi noong 90s ay mararamdaman mo talagang business-minded itong si Michael Jordan na kung saan may makukuha siyang malaking pera ay dun din siya pupunta. Sa China kasi mga kaalam ay... Sorry mga chief siguro tinanggihan niyo yung $7 million kasi wala yun sa binibigay ng China sa kanya. Like barya lang pag kinumpara. Natin 7 million yung inoffer ni ate. Sabay China, sabihin natin 21 million. So times 3. So syempre, doon ka sa mas malaki. Siyang malaking pera ay doon din siya pupunta. Sa China kasi mga kaalam ay mayroong pinakamalaking paggawa ng sapatos na Michael Jordan na alam naman natin na malaking part ng $2.1 billion net worth ni Michael Jordan ay nanggaling sa mga sapatos na kanyang in-endorse sa Nike. Kaya ang bansang China lang mga kaalam ang alam puntahan ni Michael Jordan. At upang ipakita rin sa mga Nike employees dito ang personal na pasasalamat sa kanila at syempre upang ma-motivate din na gawin ng maayos yung mga sapatos na in-endorso ni Michael Jordan. Ganun pa man kahit pumunta ito sa China ay bukod sa mga security na kanyang dala from America ay mayroong ding idineploy sa China ng mga Chinese security guards at pati na rin ang ilang pulis para sa kanyang kaligtasan habang nasa China ito. Para kang presidente ituring niya, no? Dami mo security. Sa aking nabasa, ginagawa lamang daw ni Michael Jordan ang pagbisitang ito sa China upang amuhin lang daw yung mga Chinese na medyo may tampo sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam ay may kinasuhan itong si Michael Jordan na isang malaking kumpanya sa China na pumipeke ng kanyang mga sapatos. Talagang hindi natin masisisi si Michael Jordan. Ang kulit no? Yung sa niya, padang nakaganon. Kasi ito parang padang din siya pero kung kakapasa pa lang nakaganon pa lang na pumunta sa mga bansang makakatulong sa kanyang pagyaman. Wala rin namang masama kung ito ang paraan niya upang yumaman. Pero teka lang time first mga chief. Malay mo naman Boss Jordan, hindi ikaw to. Malay mo si Bembol Rocco pala tong logo na to, di ba? Hindi lang naman ikaw yung kalbo na pumoposing, boss Mali yun. Sa mga bansang makakatulong sa kanyang pagyaman. Wala rin namang masama kung ito ang paraan niya upang yumaman. Bukod kasi sa offer ng Pilipinas na $7 million o 350 million pesos na tinanggihan ni Michael Jordan ay mayroon pa itong isang deal na tinanggihan na nagkakahalaga naman ng $100 million o sa pera natin ay nagkakahalagang 5 billion pesos. Sa mga panahon kasing iyon ay mapapansin mo dito kay Michael Jordan na talagang bihira na lamang siyang magpa-interview kahit pa sa mga kilalang media industries pa. At sobrang bihira rin itong makita kahit sa mga big events pa. Minsan kasi siguro yung mga ganitong tao sawa na sa exposure. Tapos na siya sa ganong lifestyle. Gusto niya na lang ng privacy. Kumbaga family na lang na basta makapag-spend time siya sa family goods na siya. Tapos na siya sa media kasi syempre pag lumabas siya, mga reporters, ganun, mga nangi-interview, ganun. Sawa na siya sa ganun siguro. Naiirita na siya. Maraming nagsasabi na nakafocus na lamang itong si Michael Jordan sa pag-monitor ng mga negosyo ngayon na masasabi natin kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon bilang pang 1,001 na pinakamayamang tao sa mundo. Isipin mo na lamang kung mayroon kang $2.1 billion o sa pera natin ay 105 billion pesos, ay halos lahat na yata ng bagay na pwede mong bilhin ay makukuha mo. Para naman doon sa mga napapaisip kung ano nga ba yung pinakamalaking investment ni Michael Jordan maliban sa pag-endorse niya sa Nike. Ang malaking kasagutan dyan ay ang pag-invest niya sa NBA team na Charlotte Hornets. Sa team na ito ay nag-invest si Michael Jordan ng halos $180 million. Noong una ay maraming taong pinagtatawanan itong si Jordan dahil sa pag-invest niya ng sobrang laking pera sa team na ito. Subalit hindi nila alam na pagkalipas ng ilang taon ay biglang tumaas ang worth o halaga ng team ng Charlotte Hornets na sa kasalukuyan ay mayroong itong $1.5 billion na halaga. At ngayon rin ay nakakuha na si Jordan ng halos 70% ng ownership nitong team na ito. Pero bakit Charlotte? Ba't hindi na lang Chicago Bulls kung saan siya galing na? Actually, naging 90% pa ito dati. Subalit nagdesisyon itong ibenta na lang ang 20% nito kamakailan lang.
Gayunpaman, siya pa rin ang may control sa team ng Charlotte Hornets na personal pa niyang tinutulungan ng kanyang mga player sa iba't ibang laban nito sa NBA. For summary, sana balang araw ay maisipan ni Michael Jordan na bumisita dito sa Pilipinas upang makita at maramdaman din niya kung gaano siya kakilalang tao dito sa ating bansa. Huwag kayong mag-alala mga chief. Boom. Dami sumabay. Anong masasabi mo sa ating nakamamang topic natin ngayon? Isa ka rin ba sa mga nag-aabang na sana pumunta dito si Michael Jordan? At anong mga bagay ba ang talagang hindi mo malilimutan kay Michael Jordan? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end. Yon. So ayan mga chief, no, naispata natin ang totoong dahilan bakit ayaw ni Michael Jordan pumunta sa Pinas. So recap. So sagutin natin yung mga tanong ni Kuya Kaalaman, no. Ang una niyang tanong, gusto mo rin ba pumunta si Michael Jordan sa Pinas? Why not, 'di ba? Kasi syempre, binisita na tayo ni Kobe, binisita na tayo ni LeBron. Ano pa kaya kung si Jordan, 'di ba? Legend. So syempre, maraming matuto ang mga basketball fan niyan. Tapos pangalawa, ano ba yung pangalawang tanong niya? Teka. May isa pa siyang tanong, 'di ba? Isa ka ba sa nag-aabang? Hindi, yung una. Sana pumunta dito si Michael Jordan. At anong mga bagay ba ang talagang hindi mo malilimutan kay Michael Jordan? Ayun, ang bagay na hindi ko makalimutan kay Michael Jordan, yung Space Jam noon. Yung may Happy Meal na may gulong, sabay andun yung mga character. Yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya. Yun, yung bata ko yun, yung mga Happy Meal na Space Jam. So ayan mga chief, no? Ang dahilan ba tayo pumunta ni Michael Jordan sa Pinas? Insecurity niya, ganun. And tsaka business-minded siya kasi isipin nyo, dito nga sa Amerika, hindi na daw siya masyado nagpapa-interview. Ganun, diba? Sa ibang bansa pa kaya. Tsaka kung pupunta man siya, about business, ganun. So kaya sa China lang siya pumupunta kasi nandun yung pinakamalaking manufacturing na para sa sapatos niya. Diba? Yung Jordan shoes, ayan. Tsaka ano pa ba tawag dito? Huwag kayo mag-alala mga chief. Tetext ko si Michael Jordan mamaya. Ayain ko. Bingo, kahit daan lang kami ng Cartemar. Check niya yung mga sapatos niya ron. So ayan mga chief. Maraming salamat Kaalaman PH. And alam nyo na, God bless mga chief.